Buti na lang at meron ding masipag na GM ng MIAA, si GM Eric Jose Ines. General Manager, sir. GM Ines, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Kumusta na? Ikaw, mabuti naman. Ikaw, kumusta? Kaya naman po, may problema na naman pong dumating po sa inyo dyan. Korupsyon ng mga airport police. Sus, porbida, sir. Ano pong hingi lang kami ng update. Pwede ba ninyong, may pangalan ho ba tayo? Sino-sino po itong mga police na tinanggal na po dyan? Hindi naman po. Ganito ang ginawa namin. Sige po, go ahead. Una-una po, yung driver, nagsalita po yata. Yung nahuling driver na nagsusulisit, o naghingi ng mahal. Anyway, nagsalita po yata kahapon, nagturo, nagbigay ng mga pangalan, no? Chinek po namin, mga terminal police yun, mga yun, naka-assign sa Terminal 3. Okay. 5 po yung pinangalan niya. So, ginawa po namin agad, just for, immediately, na-relieve po sila kahapon ng hapon, no? Nung nagsalita na po. Kasi isasubject na po namin sa isang internal investigation po namin. Meron naman po tayong committee na nag-iimbestiga ng ganyan, na neutral committee. No? Titignan nila kung tama yung bintang. Pangalawa, maraming tinuro. Kasi po yung driver na yon, 2 beses na po natiketan yun ng mga traffic namin. Okay. So, hindi naman po namin masisita kung talagang may franchise siya o wala po kaming authority sa gano'n, Sir Aljo. So, ang nangyari, natiketan niya ng illegal parking, I think, nung March at saka May, yung driver na yan. Tapos siguro umulit. Yung palang ginagawa nila, yung mga nagsusulisit na ganyan na illegal, meron sila dala-dalang rate sheet na lumang logo pa ho ng MIA at saka tourism na ginagamit. Na way back yung logo na ginagamit ay pinapakita nila na utos daw po namin. And that way back 2016 pa ho yata yung plakad na yun na ginagamit nila. Tapos yung rate po, napakalaki na sinasabi nila na ito yung rate sa itaas yung legal. Kaya sila daw mas mababa. So pinapakagat yung pasahero. Ngayon, so fake po yun, yung pinapakita ng mga yan. That's one. Number two, kung nalaman din namin na okay, nagbigay siya ng mga pangalan, nagbigay niya, tinignan namin, nasa roster po namin ng taga Terminal 3, yung police loob ng Terminal 3 naka-istasyon. So, agad-agad, gumalaw na po kami para immediately pinarelieve namin kahapon. Pinarelieve ko na kahapon sa Chief of Police namin, naka-back to headquarters sila ngayon, then subjected to investigation immediately. In fact, i-activate ko na kagabi, inactivate ko na po yung parang panel committee no na mga abogado natin para imbestigahan ng todo. Kasi mahirap din naman po na basta-basta namin i-charge yun na wala kaming prueba. So they have to be subjected to due process pa rin po. Yung mga pulis ba dyan, under yan ng PNP? Hindi po. Iba po yung grupo ng PNP. Okay. MIAA ito. Opo. Tama ba? MIA po yun. Opo. MIA po yun naka-assign sa terminal po. Okay. So yun po tinuro nilang pangalan. How about yung kanila, ang hepe ho dyan ng Manila, ng Airport Police, na-relieve din? Ano po ang inyong suwestyon? Hindi pa po. Kasi hindi pa. Una-una. Baka yung chain of command kasi tinatanong nila imposibleng hindi alam yan ng kanilang boss. Kaya nga po. Kaya titignan din po namin yung anggulong yun. Alam niyo po, ang nangyari kasi, mahirap. Nag-refer po ako sa mga legal advisors natin sa airport. We cannot just immediately, we have to give them a due process. Kasi tinuro sila ng isang supposedly na ginagamit ng tao. So we have to find out yung kanyang bintang, kung totoo hindi. Otherwise, tayo po malalagay sa alanganin. So we have to do and follow the protocol, which means they have to be relieved first, disarmed, and back to headquarters, and they confined muna sila doon. Hindi naman sila detained. Relieved na lang po sila, hindi sila makapag-duty sa dapat nilang duty. And then they are going to be subjected to investigation on Y1, etc. Tatawag din po namin yung kung sino man yung nagturo para malaman natin ang istorya. And then doon natin didesisyonan. Now, siyempre, pag they're guilty, then we will act again. Iba naman po yun. Mas mataas na po ang sanction nun.
Opo. So, Okay. yun ang process na susundin po natin. Okay. Although, dinirekta agad ni Secretary Vince yung utos na yan, kailangan pa rin po natin na i-follow, pagbigyan naman natin because charges po yan, mabigat po yan. Oho. So we just cannot just immediately, because somebody pointed the finger, we have to find out the background. No? Opo. Ano Alam na po Opo. namin, may nangyayari pong ganyan. No? Aha. Pero titignan po natin kung saan ba ang bottom line ito. No? Opo, Matagal opo. na naging sakit yan eh. Opo, matagal na ho ito eh. 2023, even itong Before the that, past 3 years, naku, may modus na ganun. Taxi driver at gwardiya. O, yan. May mga kalokohan talaga. O, may mga matrix pa sila. Sir, ano pong sistemang ipinatutupad nyo po ngayon? Marami hong mga taxi dyan, pumipila yung ordinary taxis. Ang alam ko po, nililista yung pangalan ng driver, yung body number ng taxi and plate number. Tama ho ba? Tama po yun. Kaya Ano pa hong dapat nating gawin upang sa ganun ay mabilis hong matugunan ng DOTR ang sumbong ng would-be victims nito pong mga abusadong taxi driver na naniningil po ng sobra-sobra dyan sa NAIA? Meron na po silang, nung nag-take over po ang NNIC, nag-designate na po ng isang area talaga sa arrival area kung saan sila pwedeng kubuha ng tamang sasakyan. Okay. Meron po yan. Kaya nga lang, minsan, hindi naman po binabase at ng ibang pasahero natin, kukuha na lang ng sasakyan sa labas at yun ang mangyayari. Anyway, nakalagay po yan. Meron pa po 20 sasakyan na binigay po ng NNIC na terminal to terminal po, pwedeng sakyan po yun. And I think every 3 to 5 minutes may sakyan po yan. Libre po yun. They can go to one terminal to the other. The other point is, meron din pong mga accredited tayo, mga TNVS. Nandiyan po yan, Grab, you name it, na doon po yun. May particular area po yan. Malawak po yung nilagay nila. Pila-pila po yan. Maganda ho yun. Doon po ako sumasakay, GM. Oo, dyan sa mga TNVS, sa ride-hailing app dahil walang lokohan doon eh. Opo. Ito problema, ito pong mga ordinary taxi. At saka yung mga van, meron ho sila mga barker ho dyan eh. Lalapit sa inyo at pepresyohan ka. 2,000, may 3,000. Ganun ho kamahal, sir. Na-check nyo ba yan? Opo. Ganun po ang kaya nga po, there was a time when I took over, that was way back in 2024, no? Nung napansin ko po yan na may mga kasabwat sila sa loob na nakaupo sa mga kafeteria, tinanggal ko po lahat ng silya doon. Okay. In fact, nagpo-protest sa iba, ba't tinanggal ko sa arrival yung mga silya niya? Kasi nag-i-standby po yung mga solicitor dyan. Tawag namin solicitor. Solicitor. Opo. Oo. Pangalawa po, may mga taxi sa labas na pumapasok sa airport dahil nasasakyan po ng ibang sa labas, ng ibang pasahero. May mga metro po yan, tinatawag namin batingting. Meron hun din po. Nabiktima ako dyan. Batingting. Meron din. Opo. Batingting. Opo. Ina-adjust po yung kaya pinagbawal po yan nung September 24, sumulat po kami dahil sa clamor po ng mga terminal managers namin, ipagbawal po namin yung mga white taxis. Ginawa po namin yon. Kaya hanggang ngayon, hindi naman po inaccredit yan ng NNIC. So yun, para kumbaga nagbabakasakali sila, sa labas sila paikot-ikot, may contact sa loob, at yun siguro, yung contact sa loob, ibibigay yung presyo, ikukumpara, ang pinapakita yung presyo, yung mataas pero mas mababa, pinapalabas nila mas mababa. Ipapakita na nila yung presyo ng legal. Tataasan nila, fake po yun. So, maniniwala yung pasero. Mas mura ito, pero mataas pa rin yun. Illegal pa rin yun. Tama. So, yun po ang isang paraan na nakita namin. Pati ho yung mga yellow taxi accredited GM. Yes, may natanggap akong reklamo na batinting din siya. Mabilis ang patak ng metro. Yellow taxi accredited yan ng NAIA. Sa radyo, pareho tayo ng biktima niyan. Nung nagtataba pa ako sa airport, kumuha ako ng yellow taxi. Ang mahal. Oo nga. Ko po, wala makuha kasi ang bilis ng metro. Oo. Totoo yun. Opo. I-check nyo po, baka may mga batinting talaga yan. Ginagawa sila dyan. Yung yellow na ito, accredited na ito. Accredited po yan. Kaya nga, sabi ko, ba't sobrang mahal? Yan nasa metro, nag-isa sa akin. Oo. Ayun. Natry ko ho yan. Mismo ako ho,
Kasi ang NAIA to Cainta, 700 pesos lang yan. TNVS o yung yellow taxi. Minsan sumakay ako dyan ng yellow, 1.5. Kinausap ko yung driver, babaan mo naman yan. Oo. Yung presyo dito, 800 lang. Nagbayad ako ng 800 para walang problema. Wag na kayong manloko kasi. Kaya kuya, di pareho tayo. Ganun din ako. Ang tindi ng teso. Wala akong sakyan nung araw na yun. No? So hindi ibig sabihin ito na pangkalahatan, may kasabwat dyan yung mga airport police. Meron talagang iba dyan, mga loko-loko na mga taxi driver. Meron talaga. Meron po. At saka, alam mo ng franchise owner yan. Siguro, alam niya, yung tawag nila, patagal namin alam yung bating-ting na yan. Kaya pag nakita ko yan, kasi sa likod ng kotse yan sa likod yata rinalagay yung pangano. Meron silang sinisip sa harap Laki na problema natin dyan, sir. Kasi nga, nadudungisan ang imahe ng Pilipinas, lalong-lalo na sa turismo. Turismo ito Ang sama po ng imahe ng Pilipinas because of this. And sa NAIA lang po yan sa Metro Manila. Wala namang ganon sa Davao. Wala namang ganon sa ibang lugar. Halimbawa sa Cebu. I don't think so. Sa Metro Manila lang talaga napakaraming mga loko-loko mga taxi driver. Lalo na dyan sa NAIA, sir. Anyway, so yun po. Kaya nga yung mga traffic police natin naman sa labas ay tinitignan nila pag nakatakip po yung metro talaga. Tinuhuli po nila. Pero ang huli po nila is only illegal parking. Okay. Hindi kami authorized to sabihin na manghingi ng franchise o papel. Hindi kami authorized po noon. At saka hindi po dala-dala yung taxi driver o whatever na driver. Hindi niya dala-dala kung minsan. Driver lang po siya, ibang may-ari. Kaya wala po kaming authority. That's what we're asking also. Doon pa sa LFPRB. Pero alam ko, LTO din po nagbibigay ng deputization. Okay. So, ito pong nasuspinde muna ng mga airport police, kung yan po'y napatunayan talagang nagkasala, tatanggalin na. Hindi po tanggal, tama ho ba? Suspended lang, floating? Sa ngayon po. Floating muna? Opo. Oo, pero kasi ang balita kanina, tinanggal na Well, yun po eventually pag they are found guilty. 5 lang ho sila, sir, no? 5 lang? So far po 5 lang. And siyempre, ang alam ko po, we have to really dig into this. Kasi, of course, alam niya ba po yan na it's going to be probably a big group behind that, another group. So we have to find out. That's precisely, i-investigate mo namin ng todo again. Sinong araw po, ang ginangyari dyan, to be honest, meron po kaming sitwasyon na ganyan nung kaupo ko lang. Ang ginamit po namin si IDG. Okay. Pinasasan po nahuli namin ang daak. Nahuli nila ang daak, yung isang kahero. So pati yung kasabwat. So pinapusasan ko yun. At dinalaw nila sa krami. Ewan ko po nung charge doon. Last year po yun. Okay. Sige po. Ano kayo naisip pa ng bagong pamunuan po ng New Manila International Airport through MIAA DOTR upang sa ganon ay hindi na po lalabas ng airport yung po mga pasaherong lilipat sa kabilang terminal. Meron ho kasi mga suggestions dito, why not maglagay na lang talaga ng mga infrastructure, struktura na maghatid po sa kanila sa kabilang terminal through siguro elevated walkways sa ilalim po ng lupa o merong basement or monorail katulad po ng ginagawa po sa ibang mga bansa, kanila po mga airports doon hindi nalalabas. Opo. May existing po yan, Sir Aljo. Okay. If you will look at it, sa arrival po, I will cite Terminal 3. Okay. Paglabas nyo po sa Terminal 3, after customs sa arrival area, may mga araw na po yan going towards that one. Yung mga sasakyan nyo nandun nakapila po nasa kanan. No? Okay. Makikita po yun. Pag lumabas pa kayo ng building ng Terminal 3, nandun naman po yung mga coasters na basis ng NNIC. Libre ho yun, sir, mga bus? Yung coaster? Libre. Meron pala libre. Meron pa umupuan yan So para hintayin nila, kunyari, puno na yung isa, darating naman yung isa. 20 po yan na umiikot. 20. Oo. 20 po yan. Dagdagan siguro pag mas maganda. Habang... hindi lang po yan. Meron pa malaking bus naman dyan. Umiikot yan. Na pwedeng, yung mababa lang ng akyatan. Meron po yan. Pleto po naman.
Kaya nga lang siguro, meron talagang mga ayaw talaga sumakay doon. Eh, yun po ang yun po ang kailangan natin ayusin. Oh. But the point is, even sa Terminal 1, if you go and see Terminal 1, paglabas niyo po sa building, meron na po nandoon pila-pila po yung accredited doon eh. Okay. So, there's nothing really. Pero yun na nga lang, meron talagang nakakalusot. No? So, yun kailangan namin i-address. Yung infra or structure talaga, sir, wala kayong proyekto? Ano bang napag-usapan ng SMC dito? Na talagang maglalakad na lang kasi malapit lang ho yan eh. From NAIA 3 to NAIA 2 or 1. Ikutin mo lang yan eh. Pwede ka na maglakad eh. Actually po, sa radyo, meron mo, malapit na po umpisahan nila. Lalagyan na po nila yung Terminal 4 na bago. Oy, so salamat oh. Opo, that's in between Terminal 1 and Terminal 2. Mm-mm. Okay yan. Tapos doon, bago po yan, it will be a domestic terminal kasi malakas po ang domestic natin. Okay. Pangalawa po, ang plano po nila is habang demolish na po yung Philippine Village at kung makikita no, yung Pilipino, halos wala na pong puno doon, flat na po. Mm-mm. Yan po gagawin Terminal 5. Okay. Alright. So magkakalapit na po yan. Hindi ko masasabi, Sir Aldo, yung timeline, pero binibilisan po ng NNIC as far as they're concerned. Pero yun lang po, dinidemolish pa po yung PBH, kalahati na lang po yata natira sa hotel, tapos wala na pong puno halos doon sa Nayong Pilipino. So, yan, gagamitin po yan, idudugtog na po yan, yan ang magiging Terminal 5. Yun, maganda ho yan. Tapos may mga vocalator from NAIA 1, Terminal 4, Terminal 5, Terminal 3, Terminal 2, vocalator, maglakad, vocalator again. Sir, malaking tulong yan. Oo, hindi ka nalalabas ng airport talaga, exercise pa. Marami talaga ang gagamit pag may ganang klaseng mga infra projects ang NMIC. Opo. Tama po yun. And let's keep in mind, Sir Aldo, that siyempre they're doing their best to Yes. But remember, hindi naman po immediate yung magagawa natin. Yeah, I understand. It will take probably a year, you know. So, pero eventually this will come. Okay. All of this will come to talagang to our plans na lalo na NNIC matulin yan, mabilis lang magawa. Sa ngayon sabay-sabay ang gawa nila eh. Opo. So, minomonitor po namin yan every day. So, I think alam naman natin that Manila Airport is a live airport. That's what I've been telling them since the start. It's a live airport. If you compare it to Mactan and even Clark, remember po, nung ginawa po yan, they had to build a new terminal habang tumatakbo yung old terminal. Itong Manila po, iba. Habang tumatakbo ng normal at napakalaki, ganun ginagawa yung mga repairs. So you can imagine the disruption that it can cause. Okay, sige po. Maraming salamat, GM Eric Jose Ines ng Manila International Airport Authority. Good morning po. Thank you so much. Thank you, Aljo. Thank you. Ingat po. Good morning! ID